Good morning, Paps. Ito, labas tayo ngayon. Yung bagong bili natin na Hilux 3.0 4x4. Naka-snorkel na, naka-steel bumper na. Okay, pagawa natin yung tawag dito, brake kay Kuya Elmer. Mahina eh. Siga ng tunog, Paps, oh. Naka ano siya, tunog, Paps. Naka more like sauce. Okay, so let's go. Tayo ngayon. Brusko, maputik pa. Okay, so ito, Paps, yung ating Hilux na 05 3.0 4x4. Yan. Ito yung pinalit natin sa Serio da tank natin o sa Pajero natin kasi kailangan ko kasi ng bed para sa likod, lagyanan ng motor. Kasi dun sa Pajero natin, hindi ko na siya magamit yung purpose niya kasi kailangan ko magkarga lagi sa likod eh. So ito na kaya natin binenta na ito nakapalit. So yung doon, yung banda niyan, papakita ko sa inyo mamaya. Basag yan eh. Nag-order na rin ako, mamaya palitan natin. Tapos, ayun, punong-puno ng sticker to dati, Paps. Yun nandun nga, papalitan natin yung glove box niya doon. Tapos marami na ako nagawa rito, hindi ko na na-cover ng video, nakalimutan ko, mamaya i-discuss ko na lang. At for the meantime, pupunta muna tayo dito sa isang shop dito, bibili ng rubber boot para doon sa driver side ba, o driver side na ano, outer something ganon. Kasi punit na yung rubber boot niya, tumatagas na yung grasa. Kuya, ito yung yan, para sa Facebook. Hilux Fortuner daw to, outer rubber boot. Ayan. Dito tayo bumili kay boss. Mabala to. Sabon auto supply, pero auto supply binebenta, hindi sabon ha. Thank you, kuya. Parang pandemic, Paps, oh. Linis ng kalye, walang masyadong sasakyan kasi nga ang taas na ng gasolina at crudo, lalo na ang crudo ngayon, mas mataas over gas, kaya mapapaisip ka talaga kung ano ba talaga. So yun, sige nga, pag-usapan nga natin mamaya regarding sa ICE o yung internal combustion engine versus EV o yung full electric or hybrid, ano bang mas maganda. But anyway, dito muna tayo, bumili tayo dun kay Sabon Auto Supply ng yan, rubber boot, pero hindi sila nagbebenta ng sabon, auto supply ang benta nila. So buli natin si Kuya Elmer kasi 11:28 na, baka magla-lunch na sila. So ito, nung nabenta natin yung Hilux natin na isa, yung 4x2 na manual, binili, dinampot kaagad natin to kasi kailangan natin ng 4x4 talaga sa location namin. Medyo ano, yun nga, madugo o madulas kapag maulan, kaya kailangan ng 4x4. Okay. Ito pa lang nangyari dito nung binili natin to, Paps. Yung dashboard na yan, hindi gumagana yung ano na yan, mga needles na yan, yung speedometer, RPM, gauge, basta yan walang gana. Tapos yung mga ilaw niya nagbi-blink. So kinontak ko yung tropa natin na ano, sa electrician, electronics, mga ganon, may alam dyan. Capacitor. Sige, papagawa ko na sana. Nung ngayon, na nangyari, nung gabi, nag-on ako ng park light, walang ilaw yung mga yan. As in, wala yan, walang ilaw yung mga yan. So hinanap ni Sir Jose, pinahanap ko sa kanya. Nakita niya, fuse ang problema. So putol lang fuse. So nilagyan niya ng fuse. Yan, umokay na, may ilaw na to. Umilaw na rin yung dashboard, gumana na rin lahat. So hindi ko alam, sa mga naka-experience ng ganun sa mga 3.0 Hilux nila, pa-comment kung bakit ganun. Pati yung dashboard, pati yung ano, nagloko-loko yung mga ano yan, mga icon niya, nagbi-blink yung T-belt ngayon, kaya akala ko rin capacitor. But anyway, nag-okay na dahil lang sa isang fuse na yun na 7.5 ampere. Yun. Tapos kaso nawala naman yung park light tsaka headlight ngayon. Yun yung ipapawiring ko natin kay Sir Jose. Papacheck natin kung bakit. Meron siyang headlight pero high, yung low ang wala. Okay, pero so far so good. Okay itong ating Hilux, naka Ironman shocks, tapos naka 2-inch lift. Yun, sobrang traffic oh. Doon sa bandaron, dito hindi. Ito pala, Paps, yung binili natin na rotor disc pang driver side. Kasi mamaya makikita ninyo ano, sablay na talaga yung ano, manipis na sobra yung rotor disc. Okay, mamaya buksan natin to. Palo.
Yung mamaya makikita nyo ang nipis na. Tapos okay, ito naman yung brake pads na binili natin. Ito yung brake pads na binili natin. Yung isa na ikabit na, yung isa hindi lang ituloy kahapon kasi kinulang ng oras. Ito na. Wala naman tornilyo. Ito na yan. Tagaan mo lang ano, pangkok-kok. So, Elmer, para bagong ikabit yung gulong. Oo, kakabit rubber talaga. Matanggal ka itong ano? Buong axle na. Axle. Buong axle. Bearing. Tapakan na natin, Paps. Umikot na! Okay. Inaandar na natin yung makina, Paps, para Muna yung maalaana. Ito yung nasira. bumigay. Patay mo ba? Hirapan magbakla si Bok na yun. Pinakita na. Mapit, no? Tanggal din, no? Ito yun. Ito yung rotor disc. Ayan, no? Yung kanya. Na, kayod-kayod na dapat pantay yan. Ito. Asa yung brake pads natin? Nandito. Pati nga. Ito. Good pa kaya yan? Bago naman yan. Ay, walang ano. Hindi naman nag-groove. Hindi naman. Ah, okay. Yung nasa loob. Ay, kasi nasa loob. Hindi yan yung brake pad niya. Wala pang, okay. Sige, pwede pa yan. Bago. Ayos. Sige. So, ito, Paps, yung ito yung ano na, pinagpalitan. Yung ano niya, yung rotor niya, tingnan mo, Paps, hindi na pantay-pantay. Tapos ito yung bago. 'Di ba? Kapal. Tingnan natin yung kapal na. Dali ano, grabe. Nipis na sobra. Kaya kailangan ng palitan. So nangyayari yan kapag syempre sa katagalan na rin. Pangalawa, napapabayaan yung brake pads na bakal to bakal na, kaya yung ganyan nangyayari. Ito 2,000 mahigit ang halaga nito. Almost 2,300 yata bili ko. Nabaklas na ni Boknoy. Meron ka namang ano dyan, grasa? Meron. Ayun yung asa na. Ayun, oh. Yung bakal Axle. na. Axle. Lagyan mo na lang ng ano, grasa. Anong kulang doon? Malinis naman yung ceiling. Upuan mo, malinis naman. Body. Ang okay pa, malinis-linis. Manual 323 odo. Malakas ang aircon. SVX. Ang plaka na ito 622. Nakarehistro pa kaya ito? Nakarehistro pa kaya? February. Nakabit na. Wala nang taagas yan. Ayan na. Naikabit na ni Boknoy. Saan ba yan? Saan ba yung bago? Ito yung bago. Yun yung luma. Sige, hanap ka para hindi ka kumalas. Oh, pantali. Si Boknoy, oh. Matindi. Na, nabit na ni Kuya Elmer. Ang bagong rotor disc. Kapit na yan, Kuya Elmer, no? Hindi na nakakatakot ibiyahe. Ang laki pa man din ng goma niya. Tapos preno na lang, Kuya Elmer. Adjust. Ay, yung handbrake. Dumudulas eh. Lasin ko nga ito. Ang dumi na rin, underwash ko nga uli. Grabe sikat ng araw, Paps. Kaya bumili tayo ng tubig panlagay sa noo. Ang palamig kahit pa paano. Okay, so nakabit na ni Kuya Elmer tsaka ni Boknoy yung bagong rotor disc. Ngayon ina-adjust naman ni Kuya Elmer yung handbrake. At sobrang walang kapit. So ngayon para idiretso, ayan, may dalawang tornilyo dyan. Isa dito, isa dun sa kabila. Tapos pag natanggal na yung dalawang tornilyo,
hugutin lang lagi Kuya Elmer yan. Yan yung tornilyo. Hanggang kumalas yan. Dapat pala may magnet yung ano. Matras. Parang nagkalas din ng ordinaryong steering. Tapos tanggalin lang yung connector. Ayan. Ground. Ayun, ground. Tapos yan. Tanggalin lang yan. Yan yung alisin. Okay. Yan, so natanggal na. Pasang ko ngayon to. Cross range. Ayan, okay. Tapos hugutin. Sumagat ko yan na. Ganyan na. Oh, ayan. Tapos yan. Dapat nasa sentro yan. Ayan, dapat nasa sentro. Okay, yun. Ayan na. Okay. Tapos balik na uli yung tornilyo. Ganun lang kasimple magdiretso ng manubela. Pero mahirap kung hindi ka professional. Hindi naman pumuputok yan, Kuya Elmer, sabi mo ano? Hindi na. Yan sabi ni Kuya Elmer, pag doon daw sa may frame o sa harapan sa bumper na pukpok, yun baka pumutok. Pero dito daw hindi. So huwag kayong matakot. Magta-try tayo sa susunod. Ayun na, tapos ibabalik lang yun. Yun, balik. Yung ground. Tapos, yun, balik yun. Yung lock. Yan, okay. Ground nandun na, okay, nandun na siya. Okay na. Balik na ulit. Yan, tapos yung tornilyo. Kabilaan. Left and right. Yan, tapos na. Diretso na, manubela oh. Ito, o yan namang ginagawa ni Boknoy ngayon. Oh, Boknoy. Thank you ah. Sige, Boknoy. Okay, so natapos na, Paps. Diniretso na yung manubela. Napalitan na yung rotor disc sa harapan, sa driver side. Napalitan na rin yung preno, yung brake pads. Na-adjust na rin yung handbrake. Okay na siya. So ngayon, ito yung ginastos natin. Gano ba siya? Rotor disc 2,100. Pero ano yan eh? 2.2 yan eh. 2.3 yata. Tropa yung pinagbili natin kaya naka-discount. Tapos CV joint 280. Yun yung plastic. CV boot. Yung rubber pala ibig sabihin. Ayun. Tapos 1,345 yung bill natin doon sa brake pads saka doon sa tawag dito. Brake fluid. Yan, so i-total nyo na lang. Tapos nagbayad tayo ng 1,000 kay Kuya Elmer tsaka tip doon kay Boknoy. Yun. So all goods na yung ating Hilux. So bounce na muna tayo. Tapos bukas o maya maya i-review natin para sa mga nagnanais magkaroon ng Hilux na 4x4. Tapos yung nandito, yung glove box niya palitan natin. Nag-order na rin ako. Pati yung nandito, nag-order na rin ako kasi pangit na rin. Tapos yung nandun, yung switch niya ng power windows, pinagawa natin kay Sir Jose. Meron na rin dyan. Magkano bang bili natin? Ito. Ayan. Nabili natin to ng 400 yata. Okay. Tapos, since ang sira pala yung main. So nagbumili na rin tayo ng main 1.5. So hinihintay kong dumating. So pag dumating, kabit na natin lahat, all goods na. Okay, let's go, Paps. Dumating na, Papi, yung natin. Shift knob natin. Ayun eh. Kaso mukhang maliit, pero pwede na siguro to. Maliit ulit? Ito, testing natin. Oh, naku, mukhang mataas ah. Ikot natin. So yan na yung shift knob niya. Mataas nga lang, pero okay na yan. Parang nagmukhang cambio ng manual ah. Alright. Okay, so yun na. Ikot. Pwede ba bang imikot?
Pwede pa. So ito na Paps yung pinagpalitan. Tinapon ko na yung ibabaw niya. Buwarak na eh. Yan, sakit ng mga Hilux na tulad nito 05. Ito, push lang yan. Yun. Tapos may dalawang tornilyo lang siya. Isa dito, isa dito. Yan, tapos hugutin nyo lang. Yan. Ang nangyari kasi, ito, nabasag. Ewan ko kung paano paraan nabasag ng dating may-ari. So ngayon, pinalitan na natin. Nabili natin online 1.8 yata. Ganon. Okay. Depende. May mahanap kayo mura. So ako kasi nagmamadali. Tapos to, nabili natin ng less than 1,000 yata. Parang ganon. Okay. Ganon siya. Ano pa ba? Ginawa na natin yung park light nito. Gana na siya. Yung fuse pumutok kasi. So ang hinihintay na nga lang natin, yung sabi ko, yung hindi pala, yung main power switch niya. Main source ng power switch kasi ito na yung ano natin para dito. Yan. So hintayin na lang natin. Halos kompleto na, and then kinakausap natin yung isang natin, pinsan natin para sa mugs ng TE37 or Black Rhino, depende ko anong bagay. Tingnan natin dito kasi 20 inch gusto kong lagyan siya. 20 inch rim na Black Rhino or TE37. Okay, but for the meantime linisin muna natin to. Mating na yung pyesa ng Hilux natin. Pagkat natin mamaya. Ito na yung pyesa ng Hilux natin, yung main control switch ng power windows. Buksan natin. Hoping na match siya. Pero nakalagay pang Hilux naman eh. Okay, so salpak natin muna. Tingnan natin kung okay. Ito siya. Yan. Burado na nga lang kasi nandito. Pero mukhang okay naman. So hoping na okay siya talaga para all goods na to. Kasi anong nangyari dito, hindi niya makontrol ito. Yung window doon sa baba, ay sa passenger side, ayaw bumaba. So chinek na ni Sir Jose, nagpalit na kami ng power window switch doon, still ayaw niya pa rin. So dito na problema, kaya papalitan na natin to. Gusto ko kasi lahat gumagana, nakokontrol ko lahat. Ayan, para happy. Okay, buksan natin. Gamit tayo ng ganito. Gamit tayo ng, okay, buksan natin. Gamit tayo ng pry tool. Iganyan mo lang yan. Actually, simple lang to buksan eh. Wala na itong tornilyo eh. Ganyan mo lang. Pag naangat mo na, hilahin mo lang paakyat. Yun oh. Okay. So ma-access mo na siya. Yan na siya. Okay, yung gagawin ko, alisin ko muna to. Tapos testingin muna natin. Okay papi. So ito yung bago, ito yung luma. Parehas naman ng pins niya. Kaya mukhang papasok. Hoping for the best pa rin. Okay. Ito paps, nakabit na natin. Try natin paganahin. Okay. Ayun, gana. Bumababa, tumataas dun sa kabila. Okay. Ito. Okay, mukhang gana lahat. So ikabit na natin yun nandun para yung power lock naman pala. Okay, gana. So tingnan natin nandun. Kabit natin pa. In fairness, may ilaw rin oh. Ba natin. Okay. So ito paps yung para dito. Okay, kabit natin. So nakabit na natin to. Tingnan natin. Ayun oh, bumababa na rin, tumataas. Taas. Taas. Baba. Taas. Okay, so try ko naman kontrolin doon. Punta tayo sa kabila. Okay, so pag na-control ito doon, all goods na to. Pag na-control tong passenger side dito. Ayun oh. Okay, bumababa na. Tumataas na rin. Okay, all good. So okay na tayo dito sa ating Hilux. So balik na natin and then discuss ko na kung ano yung mga pinaggagawa ko dito. Alright. Ginawa ko, may 3 tornilyo yan. 2 rito, 1 rito. So since nabaklas na siya, lalagay mo lang siyang pa ganyan. Ayun oh, pasok. Okay, so tornilyo na natin. So naibalik na natin. So okay. Natin. Balik din na sa kabila. So ganun din dito. Dito snap on lang, wala ng tornilyo. Tapos
Tapos balik na natin. Tawag na naman yung aso natin si Bruno Papi. Paingay. Yan no. Okay. So nakabit na natin lahat. Testingin uli natin. Pero bagong lahat, sinupot ko na to sa mga halimbawa merong mga ilangan na talagang totaling ayaw na gumana lahat ng main power switch nila ng power windows. At least to, yung tatlo gumagana. So ito pamigay ko na. Okay. So reviewin na natin kung ano yung mga nagawa natin dito. Ito na Paps yung ating Hilux 2005 D4D 4x4. Ayan. So ang ginawa ko lang dito, actually repainted na yung some parts niya, pero okay pa rin naman. Hindi naman siya ganun talagang pinturahin. Hindi katulad ng Hilux natin na green, yung 4x2 na 2009, pinturahin talaga yon. So ito okay pa, hindi pa kailangan pinturahan, all goods pa. Okay, so ito ang ginawa ko, nirabing ko lang yan, hindi ko na nakuha na video para luminis ang itsura. Nilinis ko yung windshield, tinanggal ko yung mga acid rain kasi mukhang hindi na car wash to ng napakatagal na panahon. Okay, tapos as usual, headlight nilinis ko, pero yan na talaga nakayanan. Dati yan naninilaw yan, wala ka na makita sa loob. Okay, dito naman pinaint ko na siya ng matte black para umaskad siya. So susunod kong gagawin, ito, pinturahan ko yan, tapos ipapantay ko to. Kasi yan kita nyo, tabingi, may tama. Okay, tapos ito may tama, okay na yan. Hilux naman para brusco talaga. Naka to, Borla exhaust mga Paps. Ayan Borla, all the way. Ayan siya, parang 4 inch yata yung lapad na yan. Yan. Borla, makikita mo sa ilalim mo. Yan hanggang doon, dire-diretso yan. Kaya kapag umapak ka talaga dito, pumiga ka, yung turbo sumisipol din Okay, naka bedliner na siya. Ito may tama rito, so siguro palitan ko na lang yan sooner or later. Tapos dito may tama. Pinturahan ko rin yung black. Pinturahan ko rin yung stepboard ng black. Kasi ito, interior, as in talaga yan, nilinis ko kasi lagi kong sinasakyan yan So gusto ko malinis at mabango yung loob. So ngayon, ang linis na, ang puti. So dito tayo. Yan, malinis na rin siya. Mabango na rin to Paps. Hindi nyo nga lang maamoy dyan sa camera kasi syempre, camera So ang mga issue nito nung binili ko, unang-una, ito, hindi nga gumagana yung power windows doon sa kabila. Tapos nilagyan nila ng aftermarket na switch, which is mapangit. Ayoko ng aftermarket na pangit. I mean, gusto ko, di baling aftermarket, basta at least yung kamukha pa rin ng original para hindi naman pangit tignan. Okay? So tapos, ano pa ba? Itong yung sa gauge niya, hindi umiilaw yan at all, walang ilaw. Tapos pati rito, walang ilaw yan, walang ilaw dito. Tinignan namin, napagtanto namin, yung yung fuse pala may problema. So, pero medyo madugo rin bago namin nakita kasi yung fuse hindi makikitang putol Parang hindi siya putol kaya hindi kami nagduda na doon. So, tinester ni Sir Jose. So, napagtanto na talagang doon nga nanggagaling. So, nagpalit kami ng fuse. So, in short, okay na siya. May ilaw na to. May ilaw na to. Tapos, yung stereo na yan, sablay ang kabit. Talagang nakaloob. Parang alam mo yung naransak yung sasakyan. Talaga. So, inayos ko. So, it took me mga siguro isang araw din inayos yan. Mga ganun. Bago naging ganyan na itsura. Presentable yung loob. Tapos, ito, basag yan. Yung nakita nyo nung isang araw na pinalitan ko. Yan. So napalitan na ngayon, all goods na siya. Tapos ito, pangit yung nakalagay. So pinalitan ko na rin para all goods din, di ba? Ayun. So all in all, ito na siya. So ang next na gagawin na lang natin is yung stepboard, pipinturahan natin, then all goods na. Makikita nyo na yung total na itsura na ito. So nag-isip ako kung papalitan ko ng Black Rhino na 20s or T37 na 20s. Pero pinag-isipan ko pa. Medyo lalaki na kasi yung gastos natin pag ganun, baka mahirapan na akong bawiin pag sakaling gusto ko na ibenta yung puhunan ba, mga ganun. Okay, so for the meantime, ganyan muna. Yan, ang auto nito Papi is 133. Yan, 133 something, 133 auto. Start nga natin. Okay, maramdaman niyo yung tunog. Yan, ako kung narinig yung tunog, siga yung tunog Papi. Parang naka Mustang ka. Taas na natin. Okay. Pwede na siya. So taas natin yung passenger. Ayos.
dito. Baba natin. Okay. So all good na tayo. Okay, so bukas naman medyo pagod na tayo. Makina wala tayong problema, all good sa makina nito. Wala na akong ginalaw dyan, wala na akong pinagawa dyan. Yun pala, syempre, yung nagbalit tayo ng yun ang medyo madugo. Nagpalit tayo ng rotor disc. Yun ang medyo talagang madugo sa 8 days later. Okay, good morning mga paps. Dito tayo ngayon sa Hilux uli natin. Pahintuin-tuin trabaho natin dito kasi medyo busy, sinisingit lang natin. Okay, so ang gagawin natin ngayong araw na to, paps, ito yung power window switch, hindi gumagana yung down at saka going right, pareho. Ganun din doon, yung down tapos going right ayaw gumana. So tanto ko dito ang sira, so lilinisin muna natin. Pag hindi nakuha sa linis, bilhin na lang tayo ng bago. Ngayon, ito gagamitin natin, pantanggal dyan, pry tool. Okay? Pag natanggal na natin to at nagawa na natin to, isusunod natin to. Ito rin ang kailangan natin, yung pantanggal, pry tool, para sikwatin to, matanggal. Kasi sobrang dumi, mamaya makita nyo. Hindi na siya alikabok parang putik na natuyo. Ayan, okay. So, ayan paps, so naisuot ko na, sisikwatin mo lang yan. So, ang sikwat dito, tapos pag ganyan, yun na, natanggal na natin. Ayun lumabas na siya. So ito hugutin natin, itong mismong switch na to. Okay, so natanggal na natin. Buksan na natin. So pag hihiwalay natin yan, i-disassemble natin. Tatanggalin natin itong puti mismo yan. Okay, tapos sige, tanggalin na nga rin natin to. Yan, so sinuot na natin to, sikwatin lang natin ng importante gagamit tayo ng plastic pry tool. Kasi kapag yung Phillips screw, yung flat screw, masusugat yan So sayang naman pag nasugat yan pangit na syempre. Yan, hilahin lang natin yan. Ayun, subo mo ka na. Hilahin mo lang yan. So yan, nahila na. Ganyan karumi, paps. Ayun Yan. Ganyan karumi, yan yung lilinisin natin. So ganun din, baklasin na rin natin yung kabila. So pwede namang ito, na dishwashing liquid tapos tubig. Pwede naman tubig lang. Kaya lang ako mas gusto kong ganito Or yung basta kahit anong pan-disinfect dyan. Kasi imagine paps ayan bumubugay aircon. Yan ang dinadaanan na nalalanghap natin. So linisin ko na muna to habang ginagawa natin our mirror switch tsaka yung nililinis natin yung vent nito. Para mamaya sakto tuyo na pag ibabalik na. So, paps. Susot natin dyan. Ayan linis na. Alright. So, pwede natin balik mamaya. Ito na po. Ayan sobrang dumi rin. Subugan natin. Yan. Okay, so malinis na. Kampante na tayong malalanghap natin malinis na tawag ito, na hangin mula sa aircon. Subugan din natin ito dito. Kasi natin dumi papi grabe. Swerte na naman yung makakakuha ng Hilux natin pag nagkataon kasi halos nalinis lahat, naayos lahat ng dapat ayusin. So, gagamitin na lang uli nila. Which is gano'n naman ang goal natin, papi. Para happy yung mga nakakabili. Tapos next panibagong project ulit tayo. Ayun lang naman. Okay. Okay na yan. Ito pala yung sinasabi ko kanina, paps. Ayan na. Kaya napagtanto ko na sa switch ang sira kasi ayan. So pipindutin ko nasa left na siya Pindutin ko, gumagalaw, pataas, pababa, ayaw. Left, right ayaw, down ayaw. Pero up pwede, left pwede. Doon naman sa kabila ganun din. Lagay ko sa right So pipindutin ko to. Yan. Left, pwede. Gumagalaw siya. Up,
Pwede. Nakita nyo nga galaw. Down, ayaw. Right, ayaw. So left, uli. Up, ayaw gumagalaw siya. So talagang dito problema. So linisin lang natin. So natanggal ko na, Paps. May 4 siyang hook dyan. So yan na. Okay. Tanggal na. Ito yung lilinisin natin. Yan yung mga contact niya. Okay. Kusin lang natin na eraser, Paps, hanggang sa luminis. Nilagyan ko ng alcohol, Paps, para yan. Linisin natin yan. Hindi kasi natin mababrush to eh. So ganyan lang gagawin natin dyan. Linis. Linis ko na rin to. Hindi natin linisin lahat para all goods. So nalinis na natin, balik na natin. Hoping na talagang linis lang ang problema niya. So check natin, napipindot naman to. Ito rin. So hoping na okay na. Try natin, Paps. Kapit natin. Para hindi na tayo gagastos. Yun, nag-snap na. Temporary, ganyan muna natin. Susi tayo. Okay, moment of truth. Kanina gumagana. Ito. Yan. Left. Uy, ayaw talaga. Ay, nasa left pala. Ayan. Nasa right pala kanina. Ayaw talaga. Sa panlinis kasi nangyari. Yung up, okay. Down, okay. Left, right, ayaw naman na ngayon. Ganon din sa kabila. Up, okay. Down, okay. Left, right. So, sige, buksan ba natin? Linisin uli natin isa pa. Okay, so papi, moment of truth. Lagyan na natin. So, nilinis na natin ulit. Try natin ng left. Uy, okay na. So, right. Okay na rin. So, up. Down. Good. So, yung side mirror naman. Up. Down. Right. Left. Ayun. Okay na, papi. Ayos na. So, ganun lang. So, ang ginawa ko, lang ako ng brake cleaner. Binugahan ko siya ng buo. Ayun, kaya nag-okay na. So, ganun lang po ang diskarte, mga kawas, para at least kahit pa paano makatipid tayo sa DIY natin. Okay. So, next, move naman tayo sa mga ibang gagawin. Okay, so nalinis na natin to. Balik na natin. Okay, so alright, ayan na. Balik na natin. So, balik din natin yung... Balik na rin natin to. Tulak mo lang, ganun na yan. Okay na yan. Okay. Next morning. Alright, magandang araw ulit mga paps. So gagawin natin, babaklasin ko tong stepboard na to. Tapos didiretsuin natin to. Okay, so nakalas na natin, papi. May bali 6 na tornilyo, dalawa ron. Okay, so ngayon ito yung didiretsuin natin. Kunin natin yung maso, papi. So kailangan natin to, papi. So pampukpok dito. Tsaka to. Hello. How is it? Natin diretso na. Diretso ka na, papi. Mas gwapo pala pag walang stepboard. Pero hindi makakasampa si misis. Masyadong mataas. Okay, so ayun na, papi. Diretso na siya. Kahit pa paano wala nang balaktot. The next day. Anong bagay, mami? Pero ang laki, daddy. Hindi siya may pasalpak na. Baka Hindi sa side yan kasi naka 2-inch lifted yan. Style o yung brand, ganon. Yung seat nito. Parehas lang, sir. Parehas. Pero 2019 na pala yung kanito. 2019. Ikaw anak, anong mas gusto mo? Yung isa? Ito. Kasi parang bibili ka na rin yan.
Oh, kasi ang pag naubod Ano yung year gulong, nito? stock na rin yan. Ito 2022. 2022. Oh, ito. Mayhem. Kasi akala ko Ha? purpose mo ano. Hindi, yung mags na rin. Kasi pag naupod dyan, parang stock na rin siya. Okay lang, right na 2022. Kung maganda ang pasok. Ilang po. Sige, ilang natin. Ibawa natin para makita nyo. 20 by 9 to, boss, no? Oh, 20 by 9. Pero ba't hindi nakalabas? Depende kasi sa ano. Depende kasi sa offset. Sa offset niya. Oo. Oo. Pag Depende. yun, 20 by 1. 20 by 10. Saan? Yung pinaka... Ay, brand new naman yun eh. Hindi, sinukat lang ng one time yan. Magkano naman yan? Yung ano yan? 42 yung max lang. Hindi kaya, boss eh. Medyo low budget Hindi yun lang. ang ano, malapad na malapad. Sa bagay, nakalabas naman na ito. Kaysa yung dating. Oo nga. Nakalabas na ito. Labas ko na ito. Ayan, medyo malaki-laki. Kaso, problema naman ngayon, yung gulong. 27555 yan, malaki na yan. Kasi ito, 26550. Ano yan niya? Black Rhino. Itong isa, Kay Masho, hindi. diba? Diba? Ayan. Ayan, papi. Sobrang walang traffic sa La Trinidad. Kasi mahal pa rin ang crudo gasolina ngayon. Nagtingin tayo ng mags doon kanina, kaso wala tayong napusuan eh. So hanap pa tayo. Scout pa tayo online. Okay. So far ito na yung Hilux natin. Sarap gamitin. Ang gaan dahil nga naka-ring map siya. Ayun oh. Parang Mustang yung tunog. Itong maghanap ng mags, papi, kaya kain muna tayo. Tayo natin yung order. Darating na si Good Taste Robotic. Ayun oh. Si ate. Ate ko siya. Oh, pop, ate. Galing din umiwas ah. Marunong din to ah. Okay, sa pagkuha mo ng yan, kain tayo, paps. Putok-batok. Pindutin mo yung finish. Ay, may isa pa. Meron pa pala. Okay, sausawan. Finish na, wala na? Finish. Ayun o. Magandang hapon mga papi. Sunday ngayon, kakatapos ang Sabado de Gloria. Kamusta ang inyong Holy Week? So ako, ito, binaklas ko yung backseat ng Hilux kasi may tumutunog. Parang maluwag dito eh. Somewhere dyan. Tsaka to, sobrang dami. Linisin natin. Itong upuan na rin mismo. Tapos, yan, linisin na rin natin yan. Sobrang dumi. Kanina, sobrang dumi rin ito. Nalinis ko na. So ito, linisin natin. Yung mga yan. Tapos, ito, linisin natin yung dumi na yan. As usual, meron tayong Clorox na colors para hindi masyadong matapang. Basang bimpo. Punas natin dyan. Ano natin to para talaga malinis. Palawan natin, papi. Item. Grabe sa item eh. Grabe. Ayan. Pumuti na.
Ayan, mga nalinis na natin. Dumi ng kanina. Okay, isa pang baga dito. Tapos dito. Talagang malinis. Ito yung seatbelt na yan. Effective to, papi. Yung colors na bleach. Yan, effective. Gamitin nyo yan. Okay, so tapos pag na-sprayan nyo ng bleach, ganyan nyo lang. Pero yung colors gamitin nyo para hindi masyado matapang. Tapos punas uli. Yan. Okay. Tapos ito, punas din. Ganyan nyo lang. Kumatiin nyo. Kahit pa paano. Papi, bagong palit natin yung tubig din natin. Gano'ng liter na itim. Grabe sa itim, oh. Yan yung nilinis natin kanina. Linis na, nandito naman tayo sa kabilang side. Yan, oh. Napakadumi. Yan. Tapos punas. O, diba? Okay. Itong seatbelt din, linis natin. All goods na yan. Malinis na yan. So habang pinatutuyo natin, tirahin naman natin to. Kung upuan, napakadumi. Okay. Ito lang ang baba. So ito na, paps. Yun na yung malinis na version nya. Okay, balik na natin. So ito kasi, papi, yung yung sumasagko dun sa sandalan. Pag walang nakasakay, umaalog yan, nagba-bounce. Bale, yan yung tawag dito. Yan yung kumakalampag. Dito yan nakahook yan dito. So iniisip ko yan. Iniisip ko kung paano diskarte dyan Maaring overtime kasi 2005 pa tong ating Hilux. Yan. Overtime man nangyayari siguro. Lumuwag na. Kaya wala nang way na may balik pa siya sa dati unless pukpukin ko to, kaso napakatigas. So ang gagawin ko natin to, ang tanong, one man army tayo. Paislant pa tong ating kalsada. Nahirap niya na ipanika. Bale, diskarte na lang. Okay, sa panik natin. Pagod. Okay, so ito yung hook na yun. Yung tabing niya. Ito yung kumakapit dito. Okay, so sige, try ko muna tapos yung concept natin tsaka natin subukan ko to i-bend. Parang hindi naman siya talaga hindi naman siya bumaloktot talaga. So pupukpukin ko ng konti. Okay. Yan. So binaba ko ng konti kasi feeling ko umangat siya, kaya umaalog. Tsaka ang hirap, yung gap din dito. Ayan, pag sinasarado ko hanggang dito lang siya. So, finigure out ko. Ito kasi, nakaangat papunta ron. So, the more na pinupunta ko doon, ayaw niya kasi nga, pinipigil nito. So, ngayon, binaba ko naman to pababa. Yan, pa ganyan. Yun. So, titignan natin kung kakana. Tapos, nilagyan natin ng wire loom para walang alog. Okay, so, isa pang pukpok para bumaba pa. Sagarin na natin para paulit-ulit. Okay. Sige. Ito masyado na mababa. Banner na ito. Okay. So sige, baba natin. Ayan. O yun, no? Wala nang alog. Okay. Ayun na. Yan ang legit na wala na talagang alog. Hindi na kailangan ng palaman, papi. Hindi rin ako nakatulog dyan kagabi. Pinag-aralan ko maigi. Iniisip ko maigi. Ayan. So wala na alog, papi. Ayan. Alright, so move na tayo sa panibagong gagawin natin. Pit na, ito rin, hindi na siya mahirap i-hook. Kasi dati layo ng gap niyan dito Ayan, so tanggalin natin. So isa pang testing. Dito naman tayo sa other side. Oh, ayan, wala na talaga, papi. Ayan, so kung naka-experience kayo ng ganito sa mga Hilux ninyo, ganun ang diskarte pala. Ibaba, pukpukin ninyo pababa yung hook doon sa likod na dalawa. Okay.
So tapos na natin yung backseat papi. Wala nang kalampag, malinis na rin. Ito naman ngayon, lalagyan natin ng wood trim. PVC something to eh. So yun ang madugo kung paano natin kakabitan dito. So diskarte, gamit tayo ng ito sa mga, kung merong mga blower yung mga misis nyo, hiramin nyo muna. Tapos pry tool, ano pa ba? Squeegee. Ano yung squeegee natin? Ito, squeegee. Tapos gunting. Ay, sorry. Gunting. Tsaka cutter. Alcohol. Para yung mga residue ng kung ano mang chemical na nandyan matanggal. Para syempre didikit yung ating sticker. Okay. Yan, tanggal na yan. Sigurado. Alright. Papi, kinabit muna natin ng ganyan. Okay. Tapos, gamitin natin ng blower. I'm sure meron yung mga misis nyo. Yan, tapos i-blower natin. Okay, blower muna. Kailangan lumapat muna siya, papi. So, sige, balikan ko kaya. 1 na naami tayo. Inabi na tayo, papi. Time check. Anong oras na? 6:27. Bukas na lang uli. Hindi ko na makita. The next day. So ito na yung kinabit natin, papi. Kabit tayo ng sticker dito. Yan o. Para magmukhang luxurious yung Hilux. Hiluxury. Ayan. Medyo mahirap lang magkabit. Especially kasi ito parang corrugated kasi siya. Ayan o. Ayaw dumikit. Ang hirap kung pinadikit yan. So kahit pa paano dumikit naman. Okay, so malinis na yung interior ng Hilux natin. All goods na, maganda na. Ayan no. Meron lang mga cover pero malinis na yan. All goods, wala na rin arog. Okay. Magkano diesel? 142. Ayan. Tataas pa ulit bukas. Patay tayo dyan. Magkano itataas? 15 ata. 15? Pero di nila bibigay. Lagi. Ay gano'n? Hey Pops, magandang umaga ngayon. Magandang sigat na araw. Kalasin natin tong bumper. Medyo may mga tama kasi yan o. Mga tama yun sa... Punta natin dito sa ilalim. Bale may 4 na tornado. Ayan, isa, dalawa. Yung kabilaan. Yan ang kakalasin natin. Gamit natin ang anong number ba yan? 17. Okay, so kalasin natin. Lagyan muna natin ng WD-40. Pinabaklas na natin. Mukhang mas okay pa yata, walang bumper. Mas pogi. Ayan, lumilitaw yung exhaust natin. Ito na yung bumper natin. So papipintura natin kay Kuya Elmer. Tapos ipapadiretso ko yung mga tama na yan, dami. Ayan o. Linisin natin, papi. Para clean look. Unahin na ito. Bash yung borla exhaust niya. Ganda, papi. Para linisin na rin natin. Para maliwanag yung ilaw. Ganun lang pala yun. Okay, so ito na siya. Linisin natin loob. Ito yung bunga bombilya. So ito na, papi, linis na. Sprayan natin itong liquid soap. Tapos brenash lang natin loob. So yun yung pagkakaiba niya. So ito rin tirahin natin. So malinis na, papi. Tabi na muna natin. Gawin natin dito. Tapos pupunta si Kuya Elmer mamaya rito. Kukunin niya yung bumper na yan. Tapos papinturahan din natin yung stepboard ng itim para malinis tignan. Okay. Summer na talaga, sobrang init, papi. Ayun. Bumili ulit tayo kay Sabong Auto Supply ng repair kit ng ating Hilux. Tayo kay Kuya. Kaya pa resibo ko. Para sa ating manonood. Repair kit, ito yun. Tapos lang naman ang titirahin mo, Buknoy, di ba? Ay lalabas mo. Ayan lang naman. Kaya mo yan.
para mabaklas mo na rin yung step board. Tanggal na natin kay Jolo yung step board dito. Ito sa kabila para sabay ng pinturahan. Sabay ng rear bumper tsaka yung grill niya. Para black lahat. Tapos tingnan natin kung madadampot natin yung TE37 mamaya. Natanggalan ni Jolo. Parang mas gwapo pala walang step board. Ano ka ma? Next time, tanggalin mo na rin yung hood. Tapos tanggalin mo yung likod. Yung Tinanggal ko na nga eh. Parang matry mo na lang. Oh, body na lang. Oo. So ano nangyari sa luma? Sira na yata yun. Ito. Oo. Yan. Sira na. Yung mga rubber ko. Oo. Kaya lumulusot yung ano. Oo. Eh yung tumagas na fluid doon. Sa, Hydrovac niya. Paano yun? Paano mawawala yun? sa Agrovac. Oo. Ayaw. Dahil lang nila. Ako ang malaga. Sabihan mo. Na yung pera ni Neneng tawad o gasolina tayo 1,000. 156 yung magkano ba yung Yung 153.10. 153.10 diesel max, 156 yung turbo diesel. Ayun, may shoutout ka ba? YouTube tayo. Bossing, Full tank po. 1,000 full tank. 1,000 full tank, sir. Oh. Para kunyari Diesel full max, tank sir. naman, oh. Okay. Ayan. Diesel max. Bossing, uno lang ah. Sige po. Tapos pakipiga. Sige po. Tigang piga. po. Ayan, sige boss. Thank you ah. 1,000. 1,000 full tank. Okay, full tank. Pigayin mo na rin. Uno. Hey, boss, yeah, itaktak mo parang umiihi lang. Walang ya. 6 liters lang. Opo, sir. Wala. Pakinggan nyo yung tunog nito, papi, no? Parang may blow-up valve. Buka. Yan yung mags ni Masyo, P37. Gamit yung bagong BYD niya. Ng BYD nyo. Pakita lang natin loob. Ni Masyo Peta. Dito. Ayun, no? Pogi. So, kinuha natin yung TE37 niya. Salpak natin kay Lakay. Sa Hilux natin. Okay, all goods. Model to? BYD Shark 6. BYD Shark 6 2026. 25. Maganda pa yung gwapo. Wala kang marinig. Bali, review natin itong mga paps sa susunod na video natin. Ganyan muna. Ganda. Umikit ko mula ang sukat ko. Load po, siguro isang dangkal pa rito. Sa likod tayo nakasakay ngayon. Natin harapan niya. Pogi. Tingnan nga natin. Sumakay tayo sa likod kasi tingnan natin kung matagtag. Parang kotse rin. Tapos kita mo yung ibabaw. Talagang wala kang sabit eh. Pag Pwede sumabit rin, ka pa kuya. man dyan, ewan ko na lang. Pwede yan, gilid. Sa gilid mo. Dalawang gilid, likod. Ayos ah. Okay, so ito na pops yung ating T37 walk race Thailand made. Kabit natin dyan kung bagay. So let's go mga paps. Makarga na natin tong gulong natin dito. Kalbo na rin kasi. Tapos meron tong bukol eh. Ayan yun yata bukol. Kasi madulas na siya. So hindi na siya pwedeng pambiyahe. Kaya ito. Good thing bago mga gulong. 2024, 23 yung production date, yung iba 2024. Saan ba yun? Ayan, 2024. Okay, pamount natin kay kuya. Tingnan natin yung tsura pag nakakabit yung dati. Papi, medyo parang hindi na brusko yung gulong, pero ayos lang, okay pa din. Papi, nandito tayo kay Kuya Elmer ngayon. Papalagay na natin yung grill natin, tapos yung step board tsaka yung bumper sa likod. Ito na yung mugs nya. Ikot tayo sa kabila. TE37 20 by 9.5 sa kabila. Ito yung mga pinagpalitan natin.
Ayan. Ayan na siya. Hindi siya nagmukhang brusko. Nagmukha siyang, ang tawag dito, hindi ko matanto eh. Brusko siya kung malaki gulong. Pero yan, parang sakto lang, slick. Sabi nga nila. So ito na Paps, dito na muna tayo titigil ng pag-setup ng ating Hilux. Medyo madugo na ang ating gastos. Ayan na, pininturahan ni EJ ko nagpintura nito. Ganda oh, linis. Nice. So, si EJ talaga bumanat, ayos. So naikabit na yung stepboard dito. So dito naman nakabit ni EJ. Wala naman special. So pag kinabit din yung bumper dito, okay na. Tsaka yung grill sa harapan. Puro stock lang naman lahat. Good morning mga paps, ganda ng araw oh. Oras na ba? Time check 8:41. Punta tayo kay Kelmer. Palay natin yung bumper, tapos ipatop coat natin yung headlight para luminis. Tapos ayun lang, tapos last na yon. Sa next mode ulit tayo. So ito na yung final na gagawin muna natin sa Hilux at medyo madugo. Nandito na tayo kay Kelmer Paps. So ito na yung max. Mamaya na natin ikutin to para makita niyo yung kabuuan ng pagkakatapos ng ating Hilux. So ang gagawin ni Kelmer, alisin yan. Nilagyan kasi ng spacer na kahoy. So hindi tuloy matornilyo rito. Kasi inalay nila sa bumper na to. Ngayon ang gagawin, para matanggal yung spacer na yan, tsaka yung kahoy na spacer na yan, ayusin tong bumper. Kelmer. Si Buknoy ulit yung gagawa. Oh. Ayos sa Buknoy. So ganito pala dapat to. Yan siya. Dapat nakataas na ganyan. Para a-align dito. Ayan. Ganun. Okay. Okay. Tapos yung isa, tanggalin natin to. Hanip yung DIY niya. Kahoy. Natin to. Ayan. Tanggalin natin to. Laki kasi ng allowance yun. Mga agwat. So, galing ni Buknoy. So, yung gap dito kanina, nawala na. Konting-konti na lang, at least okay na yan. Tapos naibaba na rin ng konti. So, yung dito, gagawa na lang ni Kuya Elmer ng ano. Ipa-fabricate niya na lang, gagayahin niya yung kabila. Kasi yung dating owner siguro, nalaglag na yan. So, wala na yun dito. Okay. Ayos. So, gagawin na lang, lihain, tapos pinturahan ni Buknoy yung mga gas-gas. Tapos ito, tatap coat. Ayan na siya. Ayan siya, copy oh. Nag-align na ng kahit pa paano dito. Okay. Siya si Buknoy. Top coat na lang na headlight. Saan? Wala, mas maganda nga ito eh. Oh, see, ayan. Ano nga ito, para makinis. Lihain muna ni Buknoy tapos pipinturahan niya ng top coat. Ganito din yung ilaw ni Uncle. Ganito pala. Pinapattern ni Kuya Elmar yung kabila para gagawin niya dito. Tapping na. Biglang luminaw ah. Buknoy, minagic mo yata. Ayos ah. Ayan na. So, Pahid pa lang ngayon. ito kanina. Ay, ito na ngayon. Oh. Sige, tingnan natin yung magic ni ano, ni Buknoy. Kanang kana eh. Yan. Gamit niya mga papi. Yan, timeless. Tapos water based siya. Water lang. Fabricate si Kuya Elmer ng pang fill in sa gap dyan. Ayan, ito yun. Tapos pipinturahan. Naalay na ni Kuya Elmer. Oh. Hindi na si Buknoy. Second coating. So ito na yung pinapplicate ni Kuya Elmer. Oh. The best.
Okay, nabi na tayo mga paps. Ito na yung ating Hilux. Naka 20s ng TE37. Ano bang size ng gulong nito? 26550 rim 20. So plano kong palitan ng 27560 para mas malapad. Ayan. So ito na siya. Binaffing na rin natin. Palit tayo ng 20s. Binapping natin pati yung windshield. Ito na siya. Then ito yung binapping kahapon. Okay na siya. Oh. Naka-align na rin yung bumper natin sa harap. Okay. Medyo madugo rin ang ginastos natin dito. Para lang gumanito itsura. Tapos malinis na rin ang pintura. Nabuffing na siya. Okay. Ito na rin yung pinintura ni Kuya Elmer sa likod. Okay na siya. Malinis na. Okay, so abangan nyo yung next upgrades natin. Kung ano pa yung mga isasalpak natin dito. But for the meantime, ganyan muna. Mag-iipon muna uli tayo. So ito yung ating 2005 Hilux 3.0 D4D 4x4. Ayun. So abangan nyo yung mga susunod na vlog. Tsaka ito, medyo mahaba yung video natin. Marami tayong ginawa dito. Panoorin nyo lahat. Marami tayong discarding ginawa dito. Ayun. Thank you. Like, comment, share, and subscribe. And Bobby Power.